Israel declared war on Hamas on Sunday after the Palestinian militant group launched a massive surprise assault from Gaza, leaving at least 1,100 people dead. Meanwhile, Philippine authorities report 2 Filipinos injured while 6 Filipinos in Israel are missing. Let's check on the situation of our fellow Filipinos there. Joining us live is Mark Pleños, a Filipino community leader in Israel. Sir Mark, magandang gabi mula sa Pilipinas. Magandang gabi po, sir, sa Pilipinas. Magandang hapon po dito sa Israel. Sir, kamusta ang sitwasyon nyo dyan ngayon sa Israel? Medyo magulo pa po, lalo na po doon sa southern part ng Israel, sa malapit sa border ng Gaza Strip. Sir, pwede niyo po bang ikwento yung inyong naranasan noong araw na nagsimula itong conflict na pinag-uusapan natin ngayong gabi? The same story sa mga nakaraang gera dito kasi pang-anim ko na siguro ito mula ng 2006. Kapag may kapag may tumunog na siren, dapat pumunta agad lahat tayo. Lahat kami dito dapat pumunta doon sa bomb shelter na naka-design naman yan sa lahat ng mga bahay dito sa Israel. Saang banda po ba kayo dyan sa Israel, Sir Mark? Sa Tel Aviv po, sir. Sa Tel Aviv. Naabot po kayo noong attack po? Yes po. Marami po dito. Kasi dito po ang target talaga nila, ang Tel Aviv, kasi dito po yung center ng Israel. Diyan po ba sa lugar ninyo sa Tel Aviv, sir, marami po bang mga Pilipino na nakatira o nagtatrabaho dyan? Nung time na yon, kasi araw ng Sabado yon, around 6:30 AM ng umaga, nag-umpisa ang rocket attack ng Hamas. Marami pong thousands of Pilipino po sa time na yon kasi day off po namin sa araw po ng Sabado. So sir, ngayon nasaan na po kayo? Nag-evacuate na po ba kayo o nag-stay pa rin po kayo sa inyong mga bahay? Ako nasa bahay lang at saka karamihan ng mga kapwa ko dito mga Pilipino nasa bahay lang dahil live-in worker po kami, live-in caregiver. Ang nag-evacuate lang po mga nasa talagang war zone o affected areas talaga na lugar yun sa part ng south. Nag-evacuate sila at saka ni-rescue ng ibang kababayan natin, dinala na sa lugar na safe. Pero paano po yun, sir? Wala po ba konting takot sa inyo? Kasi sabi nyo nga kanina, naabot yung Tel Aviv no, ng mga pag-atake. So, napinili nyo pa rin na magstay dyan. Wala po bang takot na at any moment pwedeng may mangyari sa inyo? Wala naman po akong takot sa akin, personally sa akin, kay sanay na ako dito. Saka alam ko na paano ano dapat gawin, paano umiwas. Pero siyempre sa mga kababayan ko dito ng mga baguhan pa, dapat maging kalmado lang at magdasal. At kung may mga reported na mga nalalaman natin ng kababayan natin na apektado at humingi ng tulong, tumawag lang po sa hotline po ng Philippine Embassy. Kung hindi kayo makakontak, pwede ko kontakin din. Nabanggit niyo, sir, yung Philippine Embassy, no? Kamusta po yung koordinasyon sa pagitan ng ating mga opisyal, mga Filipino officials natin dyan sa Israel at yung mga OFW po natin na nandiyan sa Tel Aviv? So far maganda yung ginagawa ngayon ng Philippine Embassy natin kasi 24/7 nag-uusap kami na mayroon kaming GC ginawa kasama yung mga consul. Lagi po nag-update sa amin yung OWA, yung welfare officer namin, at saka yung labat namin sa Department of DMW, yung MWO dito sa embassy natin. May naka-ready naman daw ba, sir, na evacuation plan kung sakaling, wag naman sana, kung sakaling lumala yung sitwasyon dyan sa Tel Aviv? In-assure naman ng ambassador namin dito at saka yung pamunuan ng DMW kasi nag-Zoom meeting kami kahapon. Kasama din po si Sir Arnel Ignacio, yung administrator ng OWA. In-assure naman nila kung mayroong mga kailanganin o kailangan lumikas, nakahanda daw Philippine government para i-assist po kami dito.
Sir, hanggang ngayon po ba tuloy-tuloy pa rin yung mga attacks na sinasabi natin diyan sa Tel Aviv? Sa Tel Aviv, wala pa akong nakarating dito. May naririnig akong bomba pero medyo malayo dito. At ang target nila ngayon yung Askelon kasi nandoon yung nandoon ngayon ang clearing operation ng IDF, yung Israeli Defense Forces, kasi mayroon po mga hawak pa po, nandun po ang Hamas sa loob ng lugar na yon. Hindi pa po cleared, hindi pa po talaga totally cleared ang lugar na yon. Kaya ipagdasal po natin ang mga Israeli surgery. Sir, pwede niyo po bang masabi kung saan po kayo, taga saan po kayo dito sa Pilipinas po? Ang bayan ko o lugar ko ay sa Cebu. Sa Cebu. Na-update niyo na po ba yung pamilya niyo po sa sitwasyon diyan sa Israel? At tuloy-tuloy naman po ba yung line of communication? Wala naman pong problema? Wala naman pong problema at updated po ako sa pamilya ko sa Cebu. Sir, huling tanong na lang, no? Ano po yung mga pangangailangan noong ating mga fellow Filipinos diyan sa Israel? Yung mga naririnig ko diyan sa hinaing nila, yung mga kailangan mag-update daw sa mga pangyayari yung Philippine government natin. Pero ginawa naman ng ambassador kanya, nagpa-interview yata sa Channel 4. Narinig naman sa mga bahay natin dito. Huwag po kayo mag-alala kasi ginagawa po ng Philippine Embassy natin. Ating pangangailangan, yung mga direct family sa mga apektado talaga, yung mga sinasabi na may isang pamilya, na isang tao na na-abduct, na kidnap. Kinumpirma sa akin ng asawa na siya talaga yun, nandun sa Gaza. Pero hindi makumpirma ng Philippine Embassy yan dahil siyempre gusto nila legit. Saka galing sa Israel government yung confirmation. Pero personally, lagi ko nakakausap yung asawa, sabi niya sa akin, Sir Mark, Kuya Mark, siya talaga yung nandoon sa Gaza, yung isa doon na kidnap na. Baka kailangan nating manghingi ng response mula sa ating gobyerno tungkol diyan sa nabanggit ninyo, Sir Mark. Sir Mark, tubig at pagkain, hindi naman po problema diyan sa inyo ngayon. Wala namang problema kasi pwede naman kaming lumabas. Katulad ko, pwede namang lumabas kasi bukas naman ng mga tindahan. Doon lang sa mga affected areas kasi yung mga nasa shelter kasi ang ano kasi doon, ang instruction ng Israel government, stay sa shelter, huwag lumabas. Kami naman dito sa labas po ng south ng Israel, stay indoor naman ang instruction sa amin. Kaya kapag bibili kami ng mga pagkain o tubig, dapat dami-damihan na para kapag may scenario, may pagkain po tayo sa at kung mayroon na mga talagang kailangan ng tulong ng government natin, tawag lang po kayo sa hotline ng Philippine Embassy at bisitahin natin po ang page po ng FB page ng Philippine Embassy. Nandoon po lahat ng mga contact numbers. Sir Mark, keep safe po kayo dyan at sa mga kapwa natin na Pinoy dyan sa Israel. Maraming salamat, Sir Mark.